O mga kababayan, narito po ang sinabi ni VP Sara Duterte sa kanyang pangalawang araw mga kababayan sa Japan. Itong kanyang pangalawang event. Panoorin niyo po. Unahin ko po ang updates ng mga abogado. Dahil update sa abogado ni PRRD. Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng korte ng ICC. Una po, ang pinay niya, pinakauna noon, ay ang pag-question sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi nung kasama namin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami lahat, Inday Sara, kasi iniintindi namin kung anong nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, nag-imbestiga kayo, 2 taon na ang lumipas nang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay 1 taon lamang. Oh, see? Yan po yung sinasabi namin na kinu-question natin ang jurisdiction. Saan yung kinukuha yung otoridad ninyo na mag-imbestiga? Kasi 2 taon na wala kayong ginawa. Tapos bigla na lang, meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na denial ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Interim release po nakalagay. Mayroon ng isang bansa mga kababayan na pumayag ha. Statute ay ang isang akusado pwede ma-apply ng interim release bago ang trial. Nag-apply po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo tumagal lang kami dahil nahirapan din kami humanap ng isang bansa na tatanggap sa kanya. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon na kausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. So, Southeast Asia? Kailangan ko pa silang kausapin at kailangan ko pa silang paintindihin kung bakit kailangan namin, ang pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa at least nakahanap. Na nagsabi, tatanggapin ng rating. Thank you, thank you. And then mga kababayan, next na step nila, dismissal na. Nakalagay po sa batas ng ICC. Bakit hindi binibigay ang interim release sa isang akusado? Una, kapag siya ay posibleng magtatago. Umawawala na lang bigla. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay walang balak magtago. Walang balak magtago. Kung maalala ninyo, nandoon na kami sa Hong Kong. Pwede na siyang mawala doon. Pwede na siyang mag-vanish. Pero ano ang sinabi niya nung gabi na nag-meeting doon, mga kasama niya, mga abogado niya. And then mayroon dang spy doon, no? Ang sabi, among sa grupo nila mga kababayan, mayroong spy ng mga bangag. Si John Vic mismo ang nagsabi mga kababayan. At si Anyo talaga. Anyo. Word by word daw mga kababayan. Alam nila ang pinag-usapan. Andun ako. Sino yun? Andun ang kanyang girlfriend. Sino? Andun ang kanyang girlfriend. Nagsasabi ang kanyang girlfriend. Sabi Marami. niya sa akin. Sabi niya, Inday Sara. Sabi niya, kumuha ka na ng private plane. Sabi niya, ilipad na natin siya. Detectio Davao.
Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, wala naman tayong problema dyan. Magnakaw tayo ng private plane, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin? Nakaabang din sa Davao City mga kababayan eh. Di ba nang loko pa sila mga kababayan na drill daw? Ni President Duterte. Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Sabi ni, tinatanong ko siya, sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, yung girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag ka umuwi sa Manila. Ang sinasabi niya, ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, pahabulin din ako doon sa Davao. At talagang magkakagulo mga kababayan dahil hindi papayag ang mga Davaoenyo. Madugo. Susugurin mga kababayan ng mga Davaoenyo ang airport. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo. Umuwi sa Pilipinas. In fact, ang kanilang flight noong araw na yon ay alas 4 ng hapon. Ang ginawa nila, lumipat sila sa madaling araw na flight para maaga silang dumating sa Pilipinas. Kaya itong tao na ito na sinasabi nila na hindi na namin makikita kung bibigyan namin ng interim release, ay gusto lang umuwi ng Davao City. Wala itong balak magtago sa Africa, sa Antarctica, sa Alaska, kung saan man yan. Sa Japan. Pero sabi ni VP Inday kahapon, hindi daw sa Japan. Wala siyang balak magtago. Dahil ang gusto lang niya, umuwi sa Davao City at gusto niyang mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya yan sinasabi. Gusto kong umuwi dahil gusto ko doon sa Pilipinas mamatay. Yan ang kanyang habilin. Totoo yan, ma'am. Yan ang sinasabi namin. Human rights. Yan ang sinasabi namin sa ICC. Kinuha nyo 80 years old na. At sigurado kami, alam ninyo na kinuha ninyo na may sakit. Walang medical clearance. 80 years old na kinuha ninyo. Paano namin nasabi? Kami nga na nanonood lang sa TV. Nakikita namin na hindi na makalakad. Diba? Binubuhat na siya ng 4 na tao. Tinulak na siya paakyat ng eroplano. So sigurado kami na alam din nila na ang kinuha nila ay may sakit. Kaya yan din ang sinasabi namin. Kailangan ibigay ninyo kung kayo ay para sa human rights, kailangan maging humanitarian din kayo sa inyong desisyon sa interim release. Dahil itong akusado na ito ay kailangan niya ng caregiver. Hindi siya pwede mag-isa sa kwarto. Example lang kung kayo na gaano kagrabe na kailangan niya ng assistant. Ang aking kapatid, si Kitty, ang trabaho niya yan ay kung ano ang pangangailangan ng tatay namin. Si Kitty. Lahat ng pangangailangan niya. Yung Kitty daw mga kababayan na hindi daw dahil Hello Kitty. Sabi niya mismo Kitty. Parang Kitty daw mga kababayan nung maliit pa siya. Gikan sa tina, sa buhok, sa manicure, sa pedicure, sa damit, si Kitty yan. Sasabihin niya ni Kitty, malapit na ang tiglamig. So, kailangan maghanda ng damit. At sasabihin niya ni Kitty, ilabas na yung mga hindi ginagamit kasi iuwi na, ganyan. Ganyan ang trabaho niya. Lahat ng pangangailangan. Pagkain, tinatanong niya, PT, nag-PT ba? Lumabas ba? Naglakad ba? Ganun. Pagdating naman sa akin, ang trabaho ko ay puro lang politika at chismis. Sinasabi ko sa inyo. At pangatlo ay love life. Love life? Kasi si Kitty, medyo bata pa. So hindi siya open sa, ang tatay niya ay madaming girlfriend.
So yan lang ang tatlo sa akin. Una, politika. Ano yun nga? Wala sa katiki. Ano nga ba pangalan mo, sir? Carlo. Yan ang boss ni katiki. Ano boss niya? So, kung saan na ako, sir? Where am I? Diba yung kalisan nung guminga ng ninabarang ka ba? Uy! Kinulam lang. Kinulam daw si BP Inday. Kahapon daw. Nani, kasama na po ko sa organizer kaya wala na po ko sa script. Kahapon ba? Sabihan na mapakipunta mo sa ako ang napakontra sa barang mo. Ipapakita doon yung mga kababayan yung pangontra ng barang kulam. May pangontra sa kulam mga kababayan si BP Inday. Kamu pa? Ayaw mo pamikpik. Ang sabi niya, huwag kayong mamikpik. Iba yung pikpik mga kababayan na sa pikpik. Yung pikpik mga kababayan parang tapik. Ganyan. Hapon! Picture taking sa Tokyo. Picture taking sa Tokyo. Sample ko dito, Ben. Ano ka ba? Si Inday Sara daw ni. Anak, picture. 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 And then, anak, pagkawa na siya, God bless you. Pak! Tinapik pa ako ba yan? Anak, busy man ko. Daghan man kayo ang tao, diba? Paglini na ako, wala. Magkaranasan daw siya niyan mga kababayan sa doon sa somewhere in Mindanao. Kasi uso yan doon mga kababayan eh. Mayroon kasi lang parang nilalagay dito sa tip of their mga kababayan. Fingertips. Ginaganyan. Siya! Mama, balik. God bless you. Okay. Yes. Ganyan lang. Anak ko sa pagkaon ba? So may pangontra siya mga kababayan sa kulam. Magdala ko ako ang mga barman. Pangontra ng kulam. Magdala ko. Ganyan no. Hindi man ko siguradong Duterte mo tanan. Basta na ay pink pero Oo nga no. Yung mga bata ni Admiral. May pangunta na si BP Sara. It's a ating hunted! Binigyan niya siya kanang. Wala, mga pingong ilong nga, nagwala mo din. Sige, pikpik mo. Sabi ni BP Inday, sige, tapikin niyo ako. May pangontra na siya. Ang pangalan niya, ma'am, ang pangalan niya, Black Obsidian. Black Obsidian. Black Obsidian. Ulagi mabalas lagi yung tako. At sabi niya mga kababayan, dapat sana gumanti ako ng tapik. Yan daw ang sumpa. Nakuha naman siya. Pagtingin niya wala na. Alam mo, nakagukto na ako.
Alam nga naman, habulin ko. Uy, ano ba? Ano ba? May pakagaba ba yan na? Oo, nga. Wala ba yung takibalo sa mga pinagawa nila, no? Hindi pa naman niya alam ano. Kanilang mga tinatago daw. Naka-green yung t-shirt, pero pag ablihan mo ang kasing-kasing, yellow ay ang... Naka-green ang t-shirt, mga kababayan. Kung i-open mo ang heart, ano daw, yellow. Dilaw. Kadud lang, asan ako sa mga istorya ba? Nawala na siya mga kababayan sa kanya. Ang mga tao sa... Wala siyang plano maglayas. Ang gusto lang Walang planong maglayas si Tatay Digong. Pero alam niya na hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Submit siya sa ICC. Siyempre, katungod man na karapatan ng akusado na sabihin ang lahat ng dapat niyang sabihin para sa kaso niya. So, magsasabi talaga yan, at lalo na si President Duterte, di ba, sinasabi niya kung ano yung nasa damdamin niya at nasa isip niya. Ang gusto niya umuwi ng Pilipinas. Pero naiintindihan na yan, na kapag siya ay binigyan ng interim release, ay hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Doon lang siya kung saan siya sinabi ng korte pumunta. Pangalawa, ang interim release hindi binibigay kapag ikaw ay posibleng mag-threaten ng mga complainants at witnesses. At nakita rin natin sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya tinithreaten o hinaharas o kung ano man ang ginagawa sa mga witnesses. Oo nga. Nakita natin yun nung nag-complain. Noong 2012, nagbukas ng investigation ang Commission on Human Rights led by Chairperson Leila de Lima. Hanggang ngayon, nandyan pa. Kaluoy sa Ginoo. Katulipika ninyo, uy. Si de Lima ang kulabing ninyo. Ayaw ako. Wag ako. Ako'y may magkasakit. Mahirap magkasakit. Wait lang ha. Ipikpik ko niya gahapon, ma'am. Okay pa man ko gahapon. Diba? Asa tong gitag Tokyo? Tinapik daw siya kahapon mga kababayan. Okay pa daw siya kahapon. Pero ngayon parang... Okay pa ko gahapon, diba ma'am? Tanawa ko sipon karon. Ngayon sinipon na siya. Pag natana ko ganin ng buntag, puno na ang sipon ako ang along. Tumalab na? May nangyari ba kay Leila? Wala. Diba? Diba walang nangyari kay Saba mga kababayan. Buhay pa rin naman si Saba. May dala-dala pa silang bungo, buto, ano-ano pa yun. Ano-ano. Tawag pa lahat ng barangay captain ng Davao City. Tinanong lahat. Nag-imbestiga sila. May nangyari ba sa mga witnesses, sa mga complainant? Wala. 2017, nagreklamo si Senator Antonio Trillanes. Trililing! Trililing! Pipigo ninyo. Yan ang dapat tinatapik. Hila-hila niya yung mga witnesses niya. Maalala ninyo? Nagbukas sila ng Senate hearing. Pinaupo ang mga witnesses. Ano sinabi ni dating Pangulong Duterte? Sige, pabayaan niyo sila. Mag-imbestiga sila, sige. Anong gusto nilang tanungin? Sige. Wala sa ugali niya o sa ginawa niya noon na makakapagsabi ang prosecution na gagawin niya yan ngayon. Hindi nga niya ginawa noon nung siya ay presidente. Ngayon pa ba? Nahirap na maglakad? Ang susunod ay posible ka pang mag-commit ng iba pang krimen o itutuloy mo ang mga krimen mo. Hindi natin nakita
facts. Kasi sinasabi ng prosecution, mayor siya eh. May krimen ba? Oh, never naging convicted si Tatay Digong, mga kababayan. Mas convicted pa si Franz Castro sa kanya. Binoto siya ng mga tiga Davao City. So, posible siya ay itutuloy niya ang kanyang mga ginawang krimen. Pero nakita natin na hindi din nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi din siya mayor ng Davao City. Kasi sinasabi niya, ayaw ko na ang mayor ng isang syudad ay nandito sa malayo at nakakulong. Dahil hindi makatarungan yun para sa mga tiga Davao City. Siya pala ang nag-refuse, mga kababayan, ng oath. So ano pa ba ang basihan ng ICC na wala na. Bigyan ng interim release? Wala na. Hindi yan tatakbo, hindi yan magtitreten ng witnesses, wala sa ugali niya yan, at hindi yan mag-commit ng iba pa kunong mga krimen. Dahil wala yan sa kanyang disposisyon, behavior, attitude noon, lalo na ngayon. Ang gusto na lang niya ngayon ay makita ang kanyang mga girlfriend. Nung isang beses, sinasabi ko sa inyo, tatlong bagay lang yan makakuha sa iyang dugo ba? Makabuhi sa iyang dugo. Politika, yung nakakapagsigla sa kanyang dugo, mga kababayan. Chismis, tsaka love life. Nung isang beses, sabi ko sa kanya, isang beses na tumawag siya, sabi ko sa kanya, sabihin mo nga sa akin kung ano yung mga pangalan ng mga girlfriend mo. Panigurado lang na nalista ko lahat. So sinabi niya, ito yung mga asawa ko, ito yung mga girlfriend ko. Sabi ko, kompleto na pa yung listahan na ito. Kasi para pag nag-away-away sila, alam ko kung sino hindi kasali sa away at dapat kasali sa away. Oh, ma'am. Kibalo ka ba? Sorry, sana organizer. Kasi sabi nila, habaan mo ang picture taking mo, magagalit yan sila sa amin lahat kasi sinabi namin may picture. Alam mo ba, ma'am? Wala akong nakitang girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagalit sa kanya. Wala akong nakitang ex-girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung iba bitter, no? Sa ibang tao, mga kababayan, bitter ang ex. Pangit yung breakup nila. Wala. Lahat ng ex-girlfriend niya, kusa silang umalis dahil ayaw na nila siya. Totoo yan. Kusa. Umalis na lang sila dahil ayaw na nila si PRRD. Mayroon kasi na namang mga kababayan bago girlfriend. Wala kang makakausap na In fact, yung mga ex niya, nag-iiyakan pa ngayon. Dahil sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga ex na yan, ha? At alam niyo ba, kung tinanong ko siya yan sabi ko, noong isang beses bumisita ako, harapan kami, sabi ko, alam mo, napansin ko, walang galit sa iyo ba? Lahat nangangamusta sa iyo, yung mga girlfriend mo. Lahat nangangamusta sa iyo, lahat nag-aalala para sa iyo. Sabi ko, bakit ganyan? Bakit ako, yung ex-boyfriend ko 30 years ago, galit pa rin ako sa kanya? Diba, ma'am? Hanggang ngayon, diba? Yung mga, diba? Yung mga naghiwalay noon, galit pa rin kayo sa kanila hanggang ngayon? Diba? Sa kanya, walang galing, ma'am. Tapos sinanong ko siya, walang galit. Ito ang sagot niya, ma'am. Ang sagot niya, ang babae, kahit ano pa man yan siya,
Kahit galing yan siya sa kung anong background, anong pamilya, anong trabaho niya, may trabaho siya, wala siyang trabaho, natapos siya ng pag-aaral, hindi siya natapos sa pag-aaral, sabi niya, ang babae, iisa lang yan. Lahat ng babae, prinsesa. Prinsesa. Pwera na lang kinadilima mga kababayan. Nilang admiral. Oh, palaka. Totoo, ma'am. Yan ang sinabi niya. Yan ang sikreto niya. Sabi niya, sa akin, wala yan. Natapos siya ng grade 3, grade 4, tapos ako abogado, wala yan. Sabi niya, may trabaho siya, wala siyang trabaho, wala yan. Sabi niya, basta lahat Basta yan maganda. sila, prinsesa. Prinsesa. So lahat yan sila, para sa kanya, ay pinagsisilbihan. Yan. Hindi ko lang alam kung gusto niya yan sabihin sa inyong lahat, pero yan ang sagot niya sa akin. Dahil nagtaka talaga ako, bakit walang ex-girlfriend na galit? Na walang ex-girlfriend na nagsabi, Myra niya. Yung Myra niya, yung ano yan, buti nga sa kanya. Wala daw nagsabi ng ganyan. Except sa akong mama. Except sa mama. Asawa Pagkulong sa akong papa niya, na akong mama, may rapod na niya, day. O pagkakulong daw mga kababayan, sabi daw na, Miss Elizabeth na, buti ha, sa kanya yan, day. Pero, pinuntahan mga kababayan. Siya pang unang-unang nandun mga kababayan sa dahig. Kita mo sa akong mama, di ba, hantod karon na, suko gihapon, kadugay na antong panahon na to. Tagana kayo ang nilabay nga kuan, akong mama, suko gihapon. Pero masabtan na to, kaya dili man siya ex-girlfriend. Asawa man siya. Diba? Ha? Oo, ganyan. Si Robin din, umepal. Siya rin daw mga kababayan. Alam mo, ma'am, bakit inuwanan ni Sharon Cuneta si Robin Padilla? Alam yan ni Rosana Roses. Ayun, tumawa mga kababayan si Andyan pala si Doc Lorraine Badoy mga kababayan. Kumusta Doc Lorraine? Sayang yung laban kasama ang bayan, no? Ganyan ang mga gusto ni PID na mga chismis. Pagalitan na ako ng organizer. Yan! Ganyan ang mga gusto ni PRD na mga chismis. Smisan! Mahina ang signal mga kababayan. No? Ikaw gapon. Kunistrap mo ko sa inyo, mama. So, ma'am, sa tinoon lang. Basta Pilipina, gwapa gina. Sa Pilipina, maganda daw. Sabi ni Senator Robin Padilla, gwapa na, mabango pa. Maganda na, mabango pa. Ang sunod na pinay ng abogado, ay yung sinabihan nila ang korte. Pinapaintindi nila sa korte, katingnan muna natin kung pwede pa ba mag-trial ang akusado. Kaya po, hanggang ngayon ay hindi pa ina-actionan yon na nag-file sila ng sinasabing competency. Tingnan natin kung ang akusado ay makapag-trial pa. Meron kaming mga expert, kumuha kayo ng mga expert at maglitis tayo, mag-hearing tayo sa kapasidad, competency ng akusado na mag-trial. So yan po yung tatlo na mga pending na mga dokumento na hanggang ngayon ay inaantay ng abogado kung ano ang desisyon. Ang korupsyon.
ako na lang yung kung ano hindi. Oh, ayan mga kababayan, kinuha niya si Tatay Digong. Oh. Yung box, sir, para may sandalan si ano. Kasi nga, hindi na nga ito siya, makapaglakad na siya. Kailangan natin ng box. Dito. Ayan, box. Nahirapan na nga yan siya maglakad, kaya kailangan ng Box. tulong. Okay? Yan. Ang korupsyon. Ang korupsyon ay pang-aabuso. Ang mukha ng pamahalaan ngayon ay pang-aabuso at korupsyon. Correct. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pang-aabuso. Abuse. Ang mga akusado natin doon sa Pilipinas, meron silang mga karapatan. Kapag ikaw ay akusado, may karapatan ka. Kapag ikaw ay may warrant of arrest, dinadala ka sa huwes. May karapatan. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may warrant of arrest, sa pilitan nilang kinuha sa ating bansa at dinala sa Hague. Hindi siya dinala sa korte doon sa Pilipinas. Kung nakikita ninyo ang footage noong araw na yon, anong sinasabi niya? Dalhin niyo ako before a Filipino Court. judge. Before a Filipino court. Kasi yon ang karapatan ng akusado sa atin doon sa Pilipinas. At ang ginawa nila, kinidnap nila si dating Pangulong Kinidnap. Pang-aabuso. Abuse. 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 Namura si BBM mga kababayan. Sinabihang jutang Ginema Small, BBM. Ang tao, ng mga tao doon. Ano pa? Ano pa ang kanyang offense sa bayan at sa taong bayan? Si Atty. Vic Rodriguez nagsabi na, magpa-drug test ka. Ayaw. Ano? Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, magpa-drug test ka. Alam niyo po, sa oath ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, napakasimple lang po kung babasahin ninyo sa konstitusyon. Ang sabi lang doon, preserve and defend the Constitution, implement its laws, and consecrate yourself to the service of your country. Hindi lang basta-basta kung anong sinabi. Ginagawa na BBM yan. Na hindi lang basta-basta kung anong words, salita. Unahin. Naputol mga kababayan. Naputol ang feed ng SMNI. Hanapin natin mga kababayan mamaya ang karugtong nito. So ano masasabi niyo muna mga kababayan dito sa si unang part 1 dito sa speech VP Sara ngayong araw na ito. Post your comments below.